new pope kanina. Okay, so magandang araw po. Ito, singit lang po natin itong si Sir. Siya yung gusto kong i-feature sa inyo. When it comes to humility, grabe. Talagang marami ho siyang ginulat kanina. So napanood ko yung video doon kay Jeremy Angeles, kay Mary May. Isa sa mga taga Seventh-day Adventist, pero kahit bawal ang politics sa kanila, hindi niya mapigilan dati ang pagsuporta kay PBBM. At maging yung rally natin dati noong May 19 last year sa Liwasang Bonifacio, yung Sara Resign movement. So, sa kanya ako nagpagawa ng mga t-shirt. So sa kanya ko napanood kanina na nagsasalita ito. Pero i-share ko lang sa iyo ng maikli. Hindi na yung video. Doon po sa kanyang FB page, so papanood niyo yung full speech nito. Siya yung lone survivor doon sa SCTEX. So namatay po yung kanyang mag-iina. Ito, sabi diyan, when Kuya Sen, tanggap ko na po, pahintulot yun ng Panginoon. Pinahiram lang sila ng Diyos. Diba? Kasi nga, sabi nga sa Biblia, walang bagay na hindi nagaganap at nangyayari nang hindi ipinahintulot ng Diyos. So, ibig sabihin, maging mabuti man, salamat sa Diyos. Maging mapait man, wala tayong magagawa pagpus tanggapin ito. Kung makakapagpasalamat pa tayo sa Diyos, napakatatag natin. Diba? Kung hindi, okay lang din yun sa Panginoon. Normal lang naman na tao, diba? Makaramdam ng hinanakit. Hindi naman sa Diyos. Pwede ka naman daw magalit nga pero wag ka lang magkakasala. Diba? Sabi sa Biblia. Pero sa kanya, tingnan nyo ang katuwiran niya ngayon dito, tanggap niya na, at sabi niya, pinahiram lang sila ng Diyos. Ayan. Sabi niya, sa amin, sa kanila ho, ng mga Seventh-day Adventist, ang ibig sabihin, natutulog lang sila. Yun naman ang nakalagay sa Biblia. Itong mga namayapa ay natutulog lang. Darating ang panahon na sila ay muling mabubuhay. Diba? Now, alam niyo ho ba kung saan po ang punta nila nung nangyari yung aksidente? Yung pong nangyari ang aksidente sa SCTEX, sila ho ay papunta sa isang religious camp. Parang retreat ganon sa mga Catholics. Ganon yung pupuntahan nilang, yun ang lakad nila. Kaya lang nauwi nga sila sa hindi magandang trahedya. Ngayon, sabi niya pinahiram lang sila ng Diyos sa amin. Natutulog lang sila, napatawad ko na ang driver. Sabi niya. Tapos hindi po siya nag-demand, hindi katulad yung namatayan ng anak doon sa Naiya, na nag-demand na kailangan mapanagot yung driver at yung iba pang mga may kinalaman doon sa kapalpakan doon sa kinurap na bollard sa Naiya. Pero sa kanya ito, hindi po niya hiningi yun. Tapos hindi rin niya sinisi yung Solid North. Instead, he asked people not to shut down Solid North. Yan. Kasi naman, ako rin di rin po ako pabor doon sa policy ng gobyerno na kapag ka doon sa isang bus company ay merong nasangkot sa isang aksidente, ay idadamay po ang lahat. Isususpinde ang operasyon ng buong kumpanya. Ay, anak ng puta naman. Anak ng putya naman. Bakit kailangang idamay ang mga wala namang kinalaman doon? Di ba? Ang dapat po nating gawin, ay, ano problema sa ngongo? Ano problema sa audio natin? Ngongo daw. Teka. Oh, man. Teka ha. Basic yung camera. Ay, camera. Bakit? Wait a second. Buti ho, napansin nyo. Okay. Sa condenser na. Thank you ha. Oh my God. Hello, sound check. Okay, yun. Okay na to. Alright. Thank you sa nagpaalala Informant Ron Semira. Thank you so much. Okay, so now going back. Hindi niya ho hiningi na
i-shutdown, no, suspindihin yung Solid North. Kasi napanood ko sa video, nagdatingan na yung mga buses nila, tapos simula na ng suspension, yung mga drivers nila nag-uwian na, pati sila damay. Paano yung pamilya nila, 'di ba? Yun nga yung sabi niya, he said the drivers have families too and people still need them. Tama. Lalo ho ngayon, panahon ng mga kapistahan, kailangan ng mga drivers, kailangan ng mga buses, 'di ba? Alam niyo pinakamagandang gawin ng gobyerno kaysa sa parang tatanga-tanga yung polisiya nila. Dinatnan ito ng administrasyon Dati pa yan Pag may nangyayari ay nadadamay, 'di ba, lahat. So ang dapat gawin ng gobyerno diyan, magkaroon ng mandatory at talagang totohanan yung mga empleyado ho mismo ng LTFRB na kailangan diligently ay i-inspectionin ang mga bus units. 'Di ba? Let's say every 6 months dapat may ganun. At kapag karehistro na, panahon ng rehistro, dapat naman po ang LTO ay maging tapat. Kasi ho nababayaran ng taga-LTO. Biruin nyo yung bus umaandar sa kalye, maitim ang usok, tapos rehistrado, kakarehistro lang. Dapat hindi yun 'Di ba? Hindi yun papasa sa smoke belching pa lang. Ang laging napag-iinitan kaming mga nagmomotor. 'Di ba? Dapat maging mahigpit sila. At yung mga tauhan nila ay huwag po silang magme-maintain ng i-regularize pa nila bagkus mag-hire sila ng contractual lamang. Pero renewable, dapat madali lang yung renewal every 5 months, 'di ba? Ngayon, kung i-regular naman nila yung tao, kailangan meron pong call center na na requirement na ma-hit yung metrics. Merong KPI, yung Key Performance Indicator, na kailangan ma-hit mo ito, no lates, no absences. Yung reports mo, kailangan wala kang backlog. 'Di ba? In a month, dapat at the end of a month, merong kompleto na yung report mo, na-submit mo na ito. A week after, the first week ng sumunod na buwan, na i-submit mo na yan. Then you will get incentive. Dapat ganon, 'di ba? Kasi kapag nagre-regular tayo ng empleyado sa gobyerno at sa kulturang Pilipino na madaling maging corrupt, nako, wala yan, magkakasuhulan lang yan diyan sa LTO. So ilan po yung madadamay? Ito nakakaawa, namatayan to. Kung hindi po lamang meron siyang Kristo sa puso niya, hindi po niya magagawang masabi ito. Hindi siya magiging matatag. 'Di ba? Kung walang Kristo sa puso yan. Kaya shoutout kay Kuya. 'Di ba? Nakakalungkot yung nangyari, pero tama nga siya at wala rin namang may gusto nun. Nakatulog yung driver, so malamang matindi ng pagod ang pinagdaanan nun sa kanyang biyahe. So anong ibig sabihin nun? May pagkukulang ang kumpanya, anong dapat gawin? May pagkukulang ang mga patakaran natin, 'di ba? So ang dapat diyan, meron yang karelyebo. Dapat dalawa o tatlo sila. 'Di ba? May dalawang backup sa kanya. Hindi yung pag peak season, lalo na wala nang backup. Delikado 'yan, 'di ba? Kaya sabi ni Arzelio, nagdarog, lokohan na batas sa Pilipinas kung tatanggapin impeachment. Hindi si PBBM ang nagsampa ng demanda sa ICC at humuli. Correct. Diba? Okay. Meron pa ba po bang speed limit ang buses at trucks nationwide? Meron. Alam ko meron pero hindi pa lahat. Kasi may nakikita pa ako sa mga videos ng mga malademonyo, parang tipong nagmamaneho dyan sa Marikina, sa Marcos Highway. Meron pa Pero may mga nasasakyan ako na kapag ka-buses, nationwide ang takbo niya, 80 lang. 80 kph lang. Kahit na gabi, kahit na walang ibang sasakyan, may speed limit sila. At yung speed limit, talagang diligently minomonitor
sa kumpanya nila. Naalala ko dati, nung nagbiyahe kami, that was a year or two years ago, nagpunta kami ng Ilocos Norte. So, baka bakasyon lang namin yun. Yung bus na nasakyan namin, ano siya, merong speed limit. Sabi niya, kahit walang pulis, walang LTO na nagbabantay dito, hindi namin pwedeng labagin. Alam ng kumpanya, ano ang estimated arrival namin? Gas consumption, sabi namin. Paano nalalaman yun? Sabi niya. Sabi namin sa kanya. Halimbawa, eto, gabi tayo rito sa kalye. O, dinaanan natin ito. Wala namang ibang sasakyan. Pwede ka namang magmatulin. Nakakaurat yung 80, ang bagal. Ang laki pa ng bus. Tapos ilan lang kaming laman? 16. Eh, sabi niya hindi pwede. Kasi meron tong GPS. At yung GPS, nakamonitor sa kumpanya namin. Nakikita kami sa computer. Pag kami humarurot, suspendido kami ng 3 araw. Lalo na kung naging masyadong maaga yung pagdating nila dun sa venue. Kung naging masyadong matagal, nako, explanation. Anong nangyari? Pero kung sobra ang aga, lalo't masyadong mahaba ang oras ng diferensya, problemang malaki yun. Right, sabi ni Richard, pare ko ay dati akong operations supervisor ng Philtranco. 2-man crew yan. Driver, conductor, driver. Ayun, good. Kasi alam ko talaga dati ganun eh. Yung nagpunta rin kami ng Ilocos, meron din siyang kasama. Yung conductor, tapos yung driver. Yan. Alright. Sampaguita Yang. Magandang gabi po sa inyo. Magandang araw dyan sa Kuwait. Kung araw dyan o basta, good morning. Ganun. Harurot yan kapag gabi na, sir. May mga ganun pa kasi. May mga ganun pa eh. Pero maganda yung merong merong GPS tapos hindi nila alam kung saan nakalagay. Diba? Natitrace sila ng kumpanya nila. Okay, pag-usapan na nga natin yung kasunod. Teka. Oy! Ito si Attorney Sia. Naalala nyo to?